Pakita ko lang, ito yung bahay namin, yung maliit ako. So, dito kasi dati, tindahan to. Ito maliit. Tapos dito sa taas, dito kami nagpa-practice ng dadako, batanis. Kayari, dito kami nagpa-practice. So pag sinakulo, ito yung lugar kung saan nag-ano yung mga senturyon. Naglalaro. Oo. Pag mahal na araw, ito nakapark dyan, wala yan. Tapos maraming tao dyan. Dyan natin yung mga naka-senturyon na nakabihis. Dyan sila nag-sparring. Ang rason, ba't nandito kami sa Paete? Kasi yun nga sinasabi nila, di ba, dati kahit ako, akala ko, hindi na kilala ang arnis, mas kilala pa sa abroad eh. Hindi na pinapractice sa Pilipinas. Well, nalaman namin kay Anthony at saka dun sa mga video nakita natin na ang arnis pala hindi nawala dito sa area ng Laguna, specifically dito sa Paete. Hindi lang buhay yung technique, buhay yung kultura. So, Anthony, paki-explain sa amin kung nasaan tayo ngayon? Usually kasi, ang ginagawa namin dito sa Paete, maliit pa ako, may mga tradition na kami dito. Nagsisimula sa Senaculo, which is pagdating ng Biyernes Santo. Ito yung time na nag-i-sparring yung mga arnisador na naka-costume, na naka-centurion, ng mga Roman Empire. So, after nun, tuwing mahal na araw, and then pag fiesta, sa fiesta naman, ito intertown to. Hindi lang sa Paete, kasi ang arnis, hindi lang naman sa Paete lang. Merong sa Lumban, Kalayaan, San Antonio. So, lahat ng mga manlalaro ng arnis, yung mga best sa bawat bayan, nagpupunta dito sa Paete sa tuwing fiesta, sumasali dyan, na kahit maliit yung price, lumalaban sila. So ito pala, kahit iba-iba yung arnis sa iba-ibang lugar, ito kumbaga masabi natin, dito yung pinaka-grand championship. Dito yung parang Araneta Coliseum. Parang Intertown. Ito na nga, pero ito yung pinaka-championship dito sa Intertown. May matagal na dito. Pero meron din sa halimbawa dati sa Lumban, tuwing fiesta meron din doon. Okay. Sa Magdalena, tuwing fiesta meron din doon naglalaban. Okay. So nangyari, pag fiesta sa Magdalena, iba yung mga, dati kasama ko pa si Maestro Papay. Si Maestro Papay lumalaban doon. Okay. Tapos pag sa Lumban, ganun din, mga taga Paete dadayo din doon. So bawat bayan may mga representative na mga arnis group. Okay. Na mga naglalaro ng arnis. So malaman sila. Masasabi ba natin na yung tradition ng pag-observe ng religious festival, doon na rin nag-aano yung mga eskwelahan or schools ng arnis? Tama, kasi mapansin mo, pag mahal na araw, di ba mahal na araw, yung mga religious yan. So ito mo, yung may akibat na sa arnis, di ba? Nagpa-span sila. Fiesta is San Santiago Apostol na peace. Which is yun yung arnis tournament naman. Yung palaro sa bangko, San Antonio Abad. Specific So may mga religious na tuwing kapestahan ng mga santo, mga So nagkataon lang dito sa Paete, 3 yung main event para sa mga arnis competition. So ganun nangyayari siya. So ngayon pakilala natin ang mga kasama natin. Ito. Pakilala ko yung mga nagkasama ko. Ikaw ba pag nauwi ako dito sa Paete, dito ako nakikipagkwentuhan, tumatambay, lang. So si Eris Bagi, actually yung lahi nila, kakilala rin ng mga lolo ko. Kasi malaki katawan yung lolo nito Tapos si Joko, medyo bago ko lang din sila nakilala. Nagkataon na nakilala ko sila noon kasi nung umuwi si Abonjo Bayan dito sa Paete, sila yung nag-practice na. Di pa nila ako kilala. Okay. Kumbaga sa nagkakwento na ako ni Maestro Papay na may kakilala, nakasabay na nag-aaral ng arnis. So, nung time nung mahal na araw umuwi si Abonjo, umuwi rin ako. So, doon ko sila nakilala. Simula nun, doon kami nagpa-practice, nagpa-practice kami dito.
Tapos minsan sa Wawa o kaya doon sa pwesto ni Maestro Doy. So pag piyesta, ang katuwa namin dito, sila yung mga panglaban namin kung sa manok, pangsabong. Mga pangsabong namin to. Kasi ako tapos na ako eh. Lumaki na ako eh. Pero wala bang pustahan dyan? Wala ba? Ewan ko lang. Baka diba sa mga crowd siguro meron. Pero ano tawag dito, paano kayo nagsimula? Lahat kayo yung tradisyon ng pamilya nyo? O hindi? Katulad mo, paano kayo nagsimula maglaro? Parang nainggan nyo lang. Pero sa magulang mo, sa ano mo? Parang yung lolo ko po kasi marunong din yung gano'n. Parehong sistema, magkaiba? Hindi ko po masabi kung pareho o ano eh. Kasi hindi ko rin po siya inabutan eh. Okay. Oo. Kumbaga parang ano lang, kumbaga na ano lang ako, nainggan nyo lang ako na parang gusto ko rin sundan yung ano niya. Yung ano niya, yung yapak niya. Ikaw, paano ka simula? Ano yun, nakita ko sila nagpa-practice sa Wawa. Nagja-jogging yung anong panahon yun. Tapos, nagtataka ako sa ginagawa nila na hindi sila nagpapaluan, pero sukatan sila ng sukatan. Ngayon, imbis na i-criticize ko, sinubukan ko mag-join kung anong ginagawa nila. Hanggang na maganda ko naman yung ginagawa nila. Hanggang continuous na akong nakikisali sa ano. Pero meron ka nang alam ng kahit konti? Dati? Wala. Wala. Bali, pinagbawalan nga ako ng lolo ko nung panahon ng mag-aral ng ganyan eh. Pero nung patay na yung lolo ko, tsaka lang ako nakapag-aral. Ilang taon na? Nang Naglalaro? nagsimula ako 2016 eh. Tagal-tagal na. Ay, ikaw! Ano mo? Pangalan mo? Benji po. Benji, paano ka nagsimula? Sa ano po, sa kaibigan po. Oo. Na nagpagawa dito po yun na nag-a-armies. Nakita ko po nung nagpagawa nag-ensayo. Mangha-mangha ako sa mga galaw niya. Yun, nagpaturo po kami. Ng mga basic. Basic. Mm. Pero kayo na ngayon ang lumalaban sa mga pesta-pesta. Pag dito po sa Pil nila. Kaliwete. Ikaw po, yung ano ba, yung alam mo yung sukat na yung pinakita nyo? Ano ba yan? Common yan sa buong Laguna o dito lang sa Paete? Sa Laguna po. Sa Laguna, meron din po. common. Common din. Ano din sila, alam ko, mga largomano rin sila. Common din talaga yung sukat. Pero mapansin mo, yung approach nila, iba-iba. Iba-iba. So may variation. Pero in a way, largo yung ano nila. Alam. Merong ibang bayan, nakita ko, may close, may medium range din. Tapos may close contact. So, yun. Yun ang pagkakaalam ko. Pero ano nga palang tawag sa grupo nyo? Ang nangyari kasi, nagsimula kami as Paite Arnis Club. Okay. Ngayon umuwi nga si si Abunjo dito sa Paite. Yung nagkakwentuhan, sige, tayo, magbuo na rin tayo ng God Philippines para since nag-i-sponsor naman si Abunjo Baet sa mga tradition dito, so why is it dali natin yung pangalan para at least yung pangalan na God nag-exist dito sa Paite. Kasi kung mapapansin mo, ang pagkakaalala ko, ang garimot dito sa Paite is lang talaga siya, yung parang lahi ng mga lahi nila yon. Yung garimot na yon. Nung time nung garimot na yon, talagang meron ng iba pang lahi o may iba pang mga pamilya na nag-aaral din ng arnis, hindi lang kay Abunjo Baet, yung God. So kasi marami merong yung una Paite Arnis Club. Yung sa kay na Maestro Doy, yung iba, ang tawag naman nila The Ancestor. The Ancestor, dito yung samahan naman ng mga alam ko ng mga lolo ko. Mga Dada Primo, Pagalanan ko, yun sila. The Ancestor. The Ancestor. Maestro Doy. Hindi pa ba yung mga member doon? Hindi ko kilala yung iba kasi medyo maliit pa ako nun hindi ko matandaan. Pero dito, sino ang pinaka-punong maestro? Sino nagtuturo sa inyo? Maestro Doy. Okay. Siya magpapay. Ang pinakakilala dito si bukod kay Abunjo Baet sa Paite, si Maestro Doy. Si
Si Maestro din pinakilala dito. At saka si Maestro Uhing, Alberto. Ah. Yung iba, marunong, maestro din, pero mga nawawala na eh. Sayang, kung naabutan pa natin, kung nagawa natin nung una. Oo. Meron dito si Mang Indo Apunggol. Ay, yumao. Meron din si Ma'am Moody Madrigal. Oo. Sino nga yung isa? Yung nagpapatayan ng loto. Albunag yun eh. Albunag. Ma'am PD Albunag. So yun. So marami maestro matatanda na nawala na. Na sayang, hindi nila na yan sa mga pamilya nila kasi siguro hindi nila hilig. Pero sana naituro din sa iba. Yung armas niya, susukatin mo po yung kung hanggang saan ang abot. Okay. Kaya dun sa pagbabagsakan po ng Paa. hindi po pa ganito ang pasok. Kasi ito po yung Tamaan ka. kasama ulo eh. Oh. Kaya ang pasok po, iwan ng katawan. Dito ang armas. Ito ang Galing. So yung sukat nito, pati yung sukat ng paa mo, ito na rin sukat mo. Pwede po, pag wala sa, kapag di niya kayang sukatin sa armas, Oh. sa ano na lang, yung distansya po ng Kabisado na niya. ng paa. Dito, yan. Naglalapit pa lang Kahit sila, dito po. nagpaparamdaman na Yan, yan. dito. Tapos, pero Translate natin sa boxing to ah. meron na. Diba, pa-viral lang, huwag mo muna gawin. Patihan sila. So, yung mga video natin dati, yung medyo nabibigay ko sa iyo, sinusukat ko sa paa. Hindi mo napansin dito, unang likas niya, sukat ng armas. Kailangan ko lang tunay. Kala ko alam ko na eh. Ayun, Ayan, sukatan sarap talaga. po yun. Oo. Ito yung lang, gumana po kung tawagin. Yan ay pinipilit abutin pero yan ay nasa sukat po siya. Ako abot niya. Pero ako hindi ko abot. Kaya kahit dito pumunta, babago po yan eh. Okay, may nakita pa ako isa. Kasi ikaw nakakasaka ng ganun, di ko maabot. Sa meron pa siyang ganun. Tapos pag Okay. hahabulin ko po dito, magpupumilit po yan bumago. Oh. Ayan po yan sa amin, sa mga sukat. Yan ba na-translate mo sa maliit na kutsilyo? Ano ba, nag-iba yung hawak mo, armas? Nagagamit mo pa rin yung sukat? Magagamit pa rin. Kasi hindi na rin po gamit sila sa mga may sinanay. Gamitin mo, aras. So dito, Aras ka, tapos agad. Take naman. Ba? Ay, ang galing mo. Ano to? So dito pa lang, alam namin na wala na ako. Oh. Kasi pag tumaga ako, wala yan. Nakita ko niyan. Ngayon, sa orientation ng armas, pag dito ako, nanggaling yung armas, abot ako niyan. Oh. Ngayon, pag nandito, wala na siya. Wow. Ayan. So may orientation din ng armas. So makita mo, gaganyo lang kami, di ba? Ah. So, nagano yan. Kasama sa sukat to, yung armas. So pag bumagsak ako dito, yan. Abot ako niyan. Dito. Pag tumaga ako dito. Ngayon, ito, pwedeng pain nga to. Ganyan yung sabi namin. Pag ito, tumaga, trust ko lang yan. Tapos na, look ko na yan. So dito. So pag pumalo siya dito, pain ko to. Oo. Ngayon, pag umatras lang ako ng konti na hindi mo papahalata doon sa kalaban na matras ka. Konti-konti lang. Oo. Pwedeng, depende. Pwedeng pumalo siya dito. Pag pumalo siya dito, paano yung ulit? Pwede akong umangat. Siya na yung abot. Meron mga naglalaro sa amin ba, mababa. May mga mas nakaganyan. Yan ang maganda mga. May mga naglalaro, ito, di ko na kaya ito eh. Ang sabi dyan, Alam larong bata. Oo, pero ito, ano na to, wala yan. Abot ko na yan, pero. Yung isa yung pag ginagawa, nasa taas yan, inaabangan na to. Wala na yan. Tapos pag tumayo, hindi lalo na. Abot na yan. Yung pala purpose nun, pag sinimulan mo ang palo sa taas, hindi mo abot. Pero pag nagsimula sa baba ang palo, maabot yun. Nag-iba naman. Pag nag-iba yung... Kung nasa kalaban ko nakataas, dapat nandun yung position. Kung halimbawa, ito, mas masusukat niya yung dating na to eh. Pero pag nakababa naman to, mas Ayan, malapit ang dating. Takot na ako dyan. Okay. Kasi,
Lolo. So mamaya makikita natin pag nagturo na yung mismong maestro namin. Mas may explain niya ng maayos. Tsaka mas maigi in detail yung ano. Kasi kami, pare-pares na mga estudyante sa kanya eh. So simula maliit ako. Simula nga nung namatay yung lolo ko, kay Maestro Doy na ako nagpapaturo. So yun. Pero yung history mismo nung style na yun, nakwento sa inyo. Anong storya? Sino nagsimula? Kailan? Gano'ng katagal na? Natuto ba niya sa tatay niya? Ganun. Ang nangyayari kasi, diba, tinuro nung maestro. Oh. Yung maestro na yun, turo ng tatay niya. Oh. Turo ng lahi ng tatay niya. Tapos yung tatay na yun, turo pa nung ano. Pero mapansin mo, yung mga turo yun, yung pinakamatanda, mas malalim ang ano, hanggang sa pag na-trace mo, yung mga nag-aaral na artist, mas malalim ang alam talaga nung una. So, ibig sabihin, meron posibleng nawala. Posible. Kaya sayang eh, kung yung mga maestro, hindi nila tinuturuan yung mga kamag-anak nila, yung anak nila, nasasayang yung ano, yung alam. Kumbaga sa ano, hindi na ituturo ng maayos. Ang may iba pa nga, di nila alam na marunong yung ano nila eh. Yung lolo nila, yung tatay nila. Kasi mismong pamilya nila. Hindi pinapawala sa kung sino mong para matutunan lahat ba. Para masalin. May isang pamilya na hindi pwedeng hindi matutunan ng ninuno nila. So pinipili lang talaga. Hindi siya pili. Hindi po siya pinipili. Hindi siya Kumbaga pinipili. parang ano siya. Isinasalin ba? Sinasabi. Kumbaga, kung sino lang gustong matuto, siyempre, sa isang lahi, imposibleng walang gustong matuto sa isa doon. Sa sa isang lahi, 5 tao kayo. Imposible dun sa 5 na yun, walang may engganyo na matuto. Pero ang hinaano nila, yung mahilig talaga. Yun lang ang ano nila. Walang pilitan. Walang pilitan. Meron, yung ba yung ganun sa pagturo sa arnis? Nakadikit din yung... May mga manggagamot po ba dito? Mga hilo-hilo? Meron. Ganun din ba? Ganun din ang tradisyon sa ito? Iba kasi 'di ba nangyayari nagtuturuan. Tapos tatamaan ng ito. Pagkatapos pag natama gagawin ni hilutin. Kasi yun yung parang way para gumaan yung pakiramdam. Kaya minsan kasama sa arnis yung hilot. Kasi way yun para kung may pasaka o meron kang na-dislocate na halimbawa kasi pag tinamaan ka nito, tapos tinamaan mo, na di ba? Kasi minsan tayo pumuputok talaga eh. Kasi talaga pagkalaro niyan, walang goma. Lalo pagka piyesta, wala talaga. Walang balot, stick lang talaga. Kaya Live stick talaga. iwas na iwas ka talaga. Talagang pumuputok ang mga mukha Nung niyan. dumayo kami dito, bumisita kasama namin si Punong Guro Abondi. Tinamaan ako. Malakas. Alam niyang malakas. Nag-swell yung kamay ko. Pagkatapos nun, walang sabi-sabi, giniwa lang yung kamay ko. Hilo. Para matanggal yung... So, kasama lagi sa ano. Kaya pag sinabi mong garimot, gat, sa Amerika, merong part siyang natuturo ng hilot. Buong package. So actually, pag nag-gathering kami tuwing summer sa Florida, makikita mo sa nagpa-practice kami, meron sa corner, merong massage table. Na nasaktan ka, mamasahihin ka. Pinaka-first aid nila, parang gano'n. Yes. Parang yun yung pinakang-purpose nun eh. Yan, diba, sa boxing, meron tayong gano'n. Sa arnis naman, meron yung halot agad. Pero kayo, nag-aaral na rin, pinag-aaralan nyo na rin yan. Wala pa kayo doon? Wala pa. Wala pa. Lalabas din pala na iba-iba rin yung sayo. Meron dyan maraming exhibition eh. Pero showtime. Hindi mo siya tatamaan. Hindi mo siya tatamaan. Dapat pala yan, iba-iba yung kalaban mo, no? Kundi masasanay ka sa galaw ng isa, no? Sarap panoorin. Mag-react pag peripheral.
Hindi na tinitingnan diretso yung... Alam mo, may napag... Di ba kapasok? Oops, sorry, masyado mabilis. Yeah. Huwag mong pagbigyan yan. Yan. Ang haba na yun. Naging ako kanya. Kaisa. Oy! Pero walang point yun sa paa. Meron. Meron din yun. Basta tumama sa pakailan pati ng ano. Okay. Full point. Full point. Uy! 1 point. Pinalo! Hindi bilang sa ano mo. Hindi mo pinalo! Huli ako eh! Open eh, pag ganun mo yung pala mo. Huli ako maglaro yan si Napre. Kasi, wala. Kaya pala ganun, wala pang pustahan. May ganun. Nakatakot to isa, haba ng galamay eh. Takot yung tingin mo eh. Hindi siya tumitingin natin diretso eh. Diretso lang ang sabi. Dahil hindi mo alam lahat intention mo. Awal yun, di ba? Nanginim. Ano yan? Ba't kayo sumasayaw? Hindi po ito ano, sayaw. Dito po ano, kinukuha yung sukat. Ito, yung haba po ng ikot nito. Ayan, dito po inaano yung sukat. Tsaka ang kalaban, pagpapalo, pag-abot, hindi po namin kailangan humukuha ng ganito. Okay. Halimbawa, pagpapalo po yan, aatras lang. Nandito na po yung almas namin. Halimbawa, ito po, papalo. Yung iba, ginagawa, atras. Atras. Kami, lalayo lang, paglampas po niyan, pwede nang matake. Tama. Tumira. Makita mo nga yung ano, hindi ka abot pero abot mo siya. Suslayman ko. Kaya po na ano eh, nasa labas po niya ako. Yung kahabaan po niya, iganda mo pa yung almas mo. Yung kahabaan po niya, hanggang dito lang eh. Ano, yan, hanggang dito lang po yung ano niya. Oo. Tapos yung sa akin, ito. Kung gusto ko siya maabot, yung huli ang paa, kailangan ko gawin. Ano na pala? Inches lang. Malilit na, Nasa paa po yung mga sikreto, tsaka sa mga ng katawan. Gawin ba ng katawan, sa paa, Kaya sa mga armas, balikat, lahat. lahat. Talagang sukat na sukat lahat. Halimbawa, mali Oh. naman po sa paa. Ito, abot niya ako. Mali ako sa paa. Kasi napakalapit ko talaga eh. Kukunin ko sa kuma ng katawan. Oo. Ilalabas lang. Oo. Ito, nung ibinaba ko po ito, katawan ko lumabas. Oo. Lumayo. Pero ang gusto niyong iwas, talagang maliit na maliit lang. Kasi sabi po ng maestro namin ni, pag Sheldoy, Oo. pag sa itak, makaiwas ka lang ng gahid ng buhok, buhay ka. Kagaling. Halimbawa, tinagaka po sa ulo. Naiwasan mo ng gahibla. Oo. Buhay ka pa daw po. Kasi ang iniiwasan po namin dito sa paglalako namin yung mga dulo-dulo. Yung matatamaan po ng dulo. Oo. Yung sinasabi nila na yung makaiwas ka lang ng konti kasi dito pa lang kita mo na matulis, di ba? So ito maiwasan mo ito. Usually ang delikado talaga ito. Sa close pag yung malapitan talaga ito, yung ano. Pero since pag galing sa malayo, ang iingatan mo talaga diyan yung dulo. Ito yung pinaka delikado sa kanya. So pag pinakita mo sa kanya, sige, iyan mo.
Pakita mo na tatamaan mo siya, tapos gagawa siya ng paraan para makaiwas. Kasi yun tayo. Pumunta siya. Pag gumala, kaya mong iiwas ka na. Pag tumira na. Kasi malayo tayo pala. Lapit ka. Yan. Pakita mo na tumama. Ayan, tama. Iwas ka ngayon. Pag iwas naman, pwede kong paganto na lang ngayon. Nice. Benta man ko. Ito. Bis na iwas. Ngayon, pakita mo yung sa paa. Sa paa. Ang gagamitin mong pag-ipan. Hindi, ipatong ulit pre. Ito, abot po. Pagka isa, iwas, ano lang po ulit. Bend lang. Kasama puhol mo ng katawan. Continue to in kayo po na. Yan. Yan siya. Galaw mo yung paa mo. Ito. Halimbawa yung ano. Pwede yun eh, pagka abot ako dito niya, sukat mo. May paa. Yung tuon ni Kuya Paul eh. Kaya magkatutukan tayo. Pag lumabas ako doon yung paa ko. Wala na. Wala na. Pusang. Direct. Kasama ko sa balikat, bewang balikat, saka ano. Well, pag bumalik ako sa dati, abot na ako ni Benji. Kadalasan, para ma-explain, natutunan ko dito nung bumisita ka. Pinag-fit together ako. Itarahin ngayon ako dito. So, walang, gagawin ko lang, move ko isang pa ako, wala na. Pag ginalaw ko yung kabila, tatamaan ako. Pag ginalaw ko uli yung heel ko, wala na uli. Pusang. Pag ginalaw ko, tatamaan uli ako. So, ginagawa ko, bawat pag tumira siya, iiwas ako. Sorry, masyado wala. Pag ginalaw ko siya, pag binukas ko pareho, tatamaan ako. Kailangan isa lang. Isa lang. Ginalaw ko isa. Kasi nag-angle na yung katawan ko eh. Very maliit. Maliit. Ah. Pag pumalo uli siya, wala ako. Pag ginalaw ko yung kabila, tatamaan ako kasi nakita mo yung katawan ko dumiretso. Meron pa ako napansin. Iba yung tingin nyo. Usually, di ba yung pag-fighter, di ba nakatingin ng gano'n? Kayo hindi kayo nakatingin ng diretso. Ano, bakit? May idea ako. May idea ako. Sige, ako ito muna. Ako kasi ganun din ako mag-sparring ng nalilito sila. Mas mabilis ka pag peripheral eh. Nalilito ka pag ganun, pwede ka malito ng ganun. Mas makikita pa kung saan ka titira. Pero kung nakaganon ka, mas mabilis kang sa kamay ewan ko kung pareho dahil hindi naman ako nag-aaral ng pagmas eh. Pero sa kamay, di ba yung pag hindi ka nakatingin na gano'n, mas makakasangga ka eh. Tapos yung tira mo hindi mahalata. Hindi mahalata. Pero sa amin, di ba? Plus yung angle pa, dahil sinakita ko yung buong katawan. Pag nakaganon ako, kita ko yung buong katawan. Pag nakaganon ako, yan lang kita ko. Saka maganda. Kita ko lahat. Saka makikita mo maganda yung kung panunurin mo bawat isa sa kanila. Iba yung intensity. Iba yung intensity, iba yung mukha, iba yung tingin. Parang, Ang kaya siya gusto kong makita kasi iba yung tingin niya eh. Oo. Kasi medyo ako naglaro na kami nito baka sa medyo kabisado to. Oo. Saka niya, tingnan muna, kailangan ko makita to, live. Pero yung ganun ba, sa ganun dating, pagka yung sa iba is, doon pa lang sa dating, nakakasindak na ng kalaban. May epekto ba yun? Meron. Meron. Sama- Kasi ngayon, Oh. alam namin kailangan namin Pakita. lumaban. Sa pag ibang estilo na, magugulat sila, ba't hindi gumagalaw to eh, ang lapit ko Pero na. anong explanation? Tinanong mo ako, ikaw. Kasama tinatanong yun ko. sa ano. Oh. Intindi ko na nga, interpretation ko lang din. Kasama yun sa pain. Kasama yun sa pain. Kaya hindi sila, okay ba? Sige. Kuwari, hindi ako nakatingin. Pero ramdam kita. Ramdam mo. Once na magpunta ka doon sa side, na alam kong delikado ka, bibirahin na kita. So, pain yun. Para niligay mo siya doon sa sitwasyon na yun. Para ba, sige, punta ka dyan. Hindi ko naman alam. Pero, bakit ikaw hindi tumitigil? Hindi, kaya hindi ako tumitingin saya. Kasi, paminsan, malalaman mo naman sa tao pag halimbawa eye to eye contact. Oo, tama. Pag eye to eye contact, mababasa ka ng kalaban mo. Huwag kang tumingin. Hindi ka mababasa ng kalaban mo. So ang diskarte ko naman nung kaya ako gusto siyang makita. Tapos, kasama na doon yung yung kumbaga kung paano ko siya kukontrahin. Kaya ako siya gustong medyo makita kung paano maglaro. Kasi napansin ko, iba estilo niya dun sa iba. So napansin ko na lagi siya nakatingin sa ang kino-corner niya yung sandata ko eh. So
So ang ginawa ko, medyo malikot ang sandata ko, iniikot-ikot ko para hindi niya makita. Para kung magkamali siya, doon ko siya papaluin. Kaya nagkamali ka kanina, no? Hindi ka lang natinira. Hindi nga na ako tinira. Kaso, alam ko nagkamali ako. Ang problema nun, umatras siya. Hindi siya pumalo. So, pag atras ko, sabi ko, di ka pumalo. Sayang, libre. Pasok eh. Actually, lahat nakita. Pasok eh. Baka mabait lang, bisita ka. Oo nga. Kaso ganun nga, kasi iba ang estilo niya. Nakita ko dito sa data ko, doon siya nakatingin. Ako naman, tutok talaga sa kanya. So iba kaming mag-measure. Ang measure niya, yung sandata ko, ang mini-measure sa kanya, yung shoulder. Sa akin, bali wala yung length ng stick niya. Hindi mo nakita kanina, lapit natin, di ba? Yung sinasabi mo, yung principle is the same, pero yung... Sukat, iba. Yung iba-ibang kung anong susukatin, doon na kayo nakakaiba-iba. Parang, Pero yung prinsipyo parehas. parang basketball. Lahat naman ng fundamentals ng basketball, pare-pareho eh. Pero yung player magbabago. Kumbaga, kunyari, may mga basketballista na ganito mag-defend. Mayroon namang gusto dito kapadaanin sa kanan. So parang gano'n na nangyayari sa amin. Pero maganda ako, sasabihin ko na, mas maganda panoorin tong ganito kaysa doon sa, sport. Kasi nawawala na yung art eh. Dito, kitang-kita mo, linis ng tama. Tapos may kanya-kanyang Diskarte. At saka hindi ka lang magkasakitan eh. Excited ko naman abangan yung mga laro nila. Yung parang na-excite ka sa mga pwestuhan ko ah. Oo, Paano nila, yun. paano nila ipapadaan yung mga kamas nila, paano sila iiwas. Tsaka parang mas nakakatakot dahil kasi di ba yung sa tournament dahil nagmamabilisan. Putsang ina, wala naman. Kasi kung itak yan, talaga naman mag-aabangan kayo. Yun yung nawala sa modern eh. Kasi sugod ka lang eh. Kasi may padding. Dahil may padding. Ngayon dito talaga kung sila maglaro, walang padding. Masakit talaga. Masakit talaga. Yun ang talagang kung gusto mo talagang makita ang magaling kang magsukat, na alam mong ligtas ka, tanggalin mo padding. At saka, ito may talong ako ah. Common to sa contact sport, sa boxing eh. Kahit sa may laro ba yung maliit at may laro yung matangkad? Meron. Pwedeng pakita nyo. Bakit? Anong advantage? Kung paano yung laro ng maliit, kung kalaban yung matangkad, at paano yung gagawin ng matangkad sa balik. Sige, explain. Ano yan? Magdalena yan. Saka Magdalena mababa eh. Problema, wala tayong Magdalena. Magdalaro dito. Sana eh. Maro ka ba Magdalena? Hindi. Intindi ko lang. Dito tayo. Yung mga mabababa, usually, ang punteriya nila, yung paa at saka kamay. So, pag tumagayan, hindi natin. Pag tumaga siya ulit, ito. So, inaano nila, may mga manlalaro kasi ang tawag namin mga ngamay, mga sa paa, mga paa. So, ganyan yan. Kasi ito, malamang short na yan. Pag tinaga niya, pag tinaga mo, short na yan. Kaya ang pag tumaga siya, ganun lang siya. Ang problema, pag mababa rin yung armas. Talo. Ako mababa na. Oo, nakabustos. Kasi paano po siya tataga? Bago pa lang tataga to, lalapit yung mukha niya sa armas. Magaling. May hawak. Oo. Kasi nakaposisyon siya. Ano yung pinakita nyo pa kanina? Maganda yung lens eh. Yung iba yung sukat pag nakatayo, iba yung sukat pag nakababa. Di ba sabi mo kanina, pag nakatayo, eto abot. Pag nasa babasa, hindi abot. Vice versa. Pakita nyo nga. Ay, sa titaas sa yung Yan, baba yan. Nandito yan. Parehas lang dito na nakatayo. May nakatayo yan. Wala yan. Bot. Bumaba ako, mas lalong wala yan. Kaso hindi abot yung Diba? So problema, pag binaba niya na yung armas niya, paano ka tataga? May nakatutok na sa'yo yan eh, tataga ka pa ba? Diba? May iba ang ginagawa, iniiwan lang nila to. Kaya, ganyan. Okay lang yan. Hindi naman ako abot yan eh. Ang problema, yung timing. May iba, naglalaro, naabangan lang yung taga mo. Ngayon, ang problema, pag tumaga ka, tama yung ulo mo. Ang tawag namin doon, mga sacrificial technique. Kasi, sabi niya, ano ba mas masakit? Hindi siyempre itong nasa ulo, di ba? Kasi dito sa, sa tuhod. Kaya mas delikado, kaya hindi din advisable na tumaga ka
na ipapain mo rin yung ulo mo. May ano dito. Either, Pangontra din doon. pangontra dito, halimbawa, galing sa taas. Pwedeng tatagay mo lang to, tapos ka. Paano doon? So may mga technique talaga na yung iba, ang taga, pain. So pag tumaga siya, boom! So yun yung pag ginagawa.